Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig po, nasan man po pa ng panig ng daigdig. Itong si Sara, feeling special. Sabi niya hindi siya pupunta. O baka, wala pa namang finality yan. Baka hindi na lang siya pumunta dyan sa impeachment trial sa Senado kasi baka ma-intimidate daw yung mga senador. Ano ibig sabihin ng ma-intimidate? Kumbaga baka manliit. Yan ang tingin, di ba? Yan ang interpretation ko sa baka ma-intimidate. Baka mailang. Yun, pwede rin yan, ka-coffee. Baka mailang na hindi gawin yung trabaho nila kasi andyan yung anak ng presidente dati. So, hindi na siya pupunta. Wow! Wow, sana all! Ganyan ang mindset. Yan ang sinasabi ngayon ni Inday. Pero hindi siya umubra dito kay Chis Escudero. Abay, nasa pool tuloy siya dyan. Nabanatan tuloy siya dyan. O, headline ng Politico.com, ka-coffee. Yan yung mga masyadong entitled eh. Siguro nagagawa niya sa House of Representatives kasi binastos niya yung House of Representatives eh. Akala niya siguro, the way niya mabastos ang HOR, mababastos niya rin ang Senado. Nako, mahirap-hirap yan, di ka basta-basta makakalusot dyan. Kahit papano, may mga sinabi rin naman yan, may mga binatbat din at kailangan mong irespeto yung mga senador ngayon. Sabi sa headline na ito ng Politico.com, special ba si Sara? Question mark ha? Special ba siya? Chis Escudero, sabi niya, Duterte's presence doesn't intimidate senators. Boom! Sa pool. Kasi nang una sabi ni Sara, hindi na lang pupunta kasi baka ma-intimidate ang mga senators. Assuming na naman si Madam dyan. What is so special about Vice President Sara Duterte? Tanong yan ha? What is so special about Vice President Sara Duterte? As far as Senate President Chis Escudero is concerned, the second highest official in the country just happens to be another politico facing an impeachment trial. Walang special kay Inday. In fact, hindi naman mahusay na leader yan. Di ba? Kaya lang naman naging relevant si Inday dahil anak siya ni Digong. Kung hindi siya anak ni Digong, hindi magiging relevant yan. Mas mahusay pa nga si Leni Robredo dyan, sa totoo lang eh. Kung ikukumpara mo si Leni dyan, mas magaling pa si Leni Robredo. Di hamak naman na napakalaki pa ng agwat ni Leni Robredo dito kay Sara Duterte. Even kay Sandro Marcos eh. Walang binatbat yan kay Sandro Marcos eh. Itong Inday Sara Duterte eh. Kahit magdebate pa yan harapan, ipupusta ko, pamatukot pa ng gulo kay Sandro Marcos, walang kakamutin yan si Sara. Eh, mismong interview nga eh, sa media eh. Hirap sumagot eh. Oh, magbabasa na nga lang ng prepared speech, hirap yan eh. Walang kakamutin si Sara dyan. So, ang tanong dyan, ano bang special kay Sara? Ano bang nagawa niya na so special na parang pag nakita mo siya, wow, teka, kinakabahan ako. Kung ako, senador, baka hindi na ako magtanong kasi kinakabahan ako. Si Sara Duterte na yung kaharap natin eh. What is so special about Sara Duterte? O mga DDS, sagutin ninyo yung tanong na yan. Oh. What is so special about Vice President Sara Duterte? Eh nagkataon lang yan, anak ni Digong yan. Kung hindi anak ni Digong yan, walang special dyan. Sabi pa ni Chis Escudero, the second highest official in the country just happens to be another politico facing an impeachment trial. Kapareho lang din yan ang ilang mga politiko, gaya nila Corona na humarap sa trial, si Erap, ganun din yan. Si Merceditas Gutierrez ng dating ombudsman, ganun din yan, walang special kay Sara dyan. Escudero on Saturday, February 8 said he found no reason to be intimidated by Duterte's presence after the vice president said she was willing to waive her presence during her impeachment trial, so her presence will not intimidate senators. Ang yabang, grabe. Lakas ng hangin, no? Sobrang lakas ng hangin, ka-coffee. I-wave niya pa raw yung kanyang presence. Kumbaga, o sige, ako na magpapaubaya. Ganyan yung dating eh. O ipapaubaya ko na yung presence ko dyan. Hindi na ako pupunta dyan sa Senado. Kasi baka yung presence ko ma-intimidate yung mga senators. Naku po, sabi ni Chis Escudero, wala akong nakikitang dahilan na mai-intimidate ang mga senador dito kay Sara Duterte. Very provincial yung style nito, ka-coffee. No insult sa mga taga-probinsya ha, pero yung style ni Sara, kala niya nasa Davao pa lang siya. Aba, nasa Pilipinas ka na. Yung buhay sa Davao, ibang-iba sa Maynila at ibang-iba sa iba't ibang lugar ng bansa. At hindi mo pwede sabihin na ganito kami sa Davao, dapat ganito yung gagawin nyo sa Pilipinas in general, as a whole. Kung bastos sila dyan sa Davao, hindi pwede sa Pilipinas, babastusin nyo rin. Kung ganyan nila ginagawa, tinatrato nila yung mga tao dyan, mga official dyan sa Davao, na tinatrato nila na mas maliit sa kanila, ba hindi ganyan dapat? O yun na, nadala nila ugali nila. Yung ugali dyan sa Davao, nadala dito sa Pilipinas.
Sa kabuuan ha. Tapos, ang baba ng tingin sa mga senador, baka ma-intimidate daw. Ngek, bakit sila ma-intimidate sa'yo? Magaling ka ba? Yun ang tanong dyan. Sabi ni Escudero, ganon? May ganon? May ganon talaga? Hindi naman siguro. Oh, medyo mabait pa nga si Escudero dito eh. Ganon? Hindi naman siguro. Tinitiyak ko sa kanya, hindi kami mai-intimidate. Sabi ni Escudero sa kanyang interview sa DWIZ. Oh, madam, pumunta ka dyan. Oh, total, abogado naman siya. Feeling ko, kaya niya namang i-lawyer yung kanyang sarili. O siya mag-abogado sa sarili niya. Ang problema, kaya niya. Wait, medyo nagko-contradict yun eh. Kaya niya ba? Kaya ba ng kakayahan niya na ipagtanggol ang kanyang sarili? Definitely hindi. So kaya nga kukuha ng maraming abogado yan. Nag-volunteer na si Marcoleta, si Digong nag-volunteer na rin. Kaso sa edad nito, ewan ko kung kayanin pa. Diba? Marami na nakapila ng mga abogado na gusto mag-abogado sa kanya. O sige, galingan ninyo para ma-absuelto kayo dyan. Escudero also thumbed down the need for the Senate to hold a special session during the break just to convene an impeachment court and hold trial immediately. Ito, ibang usapin na to ka-coffee. Isang dahilan din na binabash itong si Escudero dahil parang parang sorry for the term parang tinatamad ito ka-coffee na mag-conduct ng special session. Bagamat maraming interpretasyon yung special session na yan, ako magiging honest ako sa inyo. Diba? Kasi nagbabasa naman tayo both sides. Hindi pwedeng dahil tayo pro-admin, laging papabor sa administrasyon. No? Ang sinasabi kasi ng ilang mga eksperto, pag nagpatawag ka ng special session, para sa emergency o urgent na legislative measure na kinakailangan sa batas. Itong impeachment, hindi naman batas yan, ka-coffee. Kumbaga, ibang function yan ng mga senador. So, ang sabi ng ilang mga abogado, hindi na kinakailangan ni PBBM magpatawag ng special session para dinggin lang o magsagawa lang ng impeachment trial. Kasi ang pinaghuhugutan yan, nagpaparinigan eh. Ang sabi ni Chis Escudero, walang nagre-request sa kanya. Mula dito sa HOR siguro yung tinutukoy niya dyan, yung nag-file ng impeachment, no, na mag-conduct ng special session. Wala rin siyang hint na nakikita, yan, that's the term ha. Wala daw siyang hint na nakikita na gusto ni PBBM na magkaroon ng special session. Ang sinasabi naman ni PBBM noong isang araw, kailangan mag-request ang Senado. Kasi sila yan eh. And then, once na mag-request ng special session ng Senado, ang presidente i-grant niya. Ito na, pumasok na ibang mga interpretasyon na hindi nga pwede mag-conduct ng special session dahil nga hindi naman legislative measure o hindi naman batas yung gagawin. O kung hindi naman yan yung pinaka-purpose ng special session, kundi ang impeachment. So, hati ang opinion dyan ka-coffee. Again, hindi tayo... wala tayong karapatan, hindi authorized, no? Wala tayong karapatan mag-interpret. Korte Suprema ang mag-interpret niyan. Kahit yung mga abogado, yes, pwede nilang magbigay sila ng mga opinion dyan, pero ang decision ng Korte Suprema, imagine mo, pare-parehas ka coffee, mga dikampanilya na yan eh. Mahuhusay na abogado na yan from both sides eh. Magkaiba rin sila ng opinion. O ano yun? Pwede ba yun? Tayo, ano pa tayo? Hindi naman tayo abogado. Diba? So, Korte Suprema magdidesisyon dyan. Pero ang basa ko dyan, si Escudero mukhang tinatamad. Though, character na kasi ng Senado na mas mabagal ito kaysa sa House of Representatives. Medyo mabagal din naman talaga. Pero sa tingin ko ka-coffee, gusto ni Escudero yan. Gusto ni Escudero, wait, para hindi kayo malito sa opinion ko ha. Kasi naghahalo-halo yung thought ko eh. Sorry. Feeling ko lang to ha, opinion ko ito ha. Si Escudero, gusto niya mag-proceed sa impeachment trial. Bakit? May chance siya na maging vice presidente. Si Chis Escudero, close sa kay First Lady, close kayo sa presidente. Factor yan ka-coffee, hindi nyo pwedeng linisin yan. Hindi mo pwedeng i-sugarcoat yan. Close sa administrasyon. So, once na mabakante ang pwesto sa vice presidente, posible. Actually, mas mataas ang tsansa na magiging vice presidente siya. One, kaya favorable kay Chis Escudero once na magpo-proceed itong impeachment trial. Ang reason lang, sa tingin ko lang, opinion ko lang ha, bakit parang tinatamad si Escudero? Dahil wala siyang magawa dahil yun ang sinasabi ng ilang mga senador sa baba niya. Nagigets ninyo ka-coffee? Kasi hindi niya lang naman decision yan eh. Siyempre, kinakailangan niya rin i-consult yung mga senador sa baba. 22 pa yan, i-consult niya. 23 sila dyan eh. O, i-consult niya yung 22.
O ano ba, willing ba kayo na mag-conduct tayo ng special session? Ito yung mangyayari. Once we do special sessions, yung mga re-electionist, gaya ni Bato, gaya ni Bongo, gaya ni Amy Marcos, sino pa? Sila Bong Revilla, hindi sila makakapangampanya. Siyempre, kung ikaw naman yan, survival mo yan, teka, huwag natin gawin yan. Kasi paano kung makakapag-ikot sa iba't ibang probinsya? Halimbawa, si Tolentino. Isa pa to si Tolentino, di ko ito makakalimutan. Si Tolentino, head siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan yung isa sa pinakamabigat na komite sa Senado. Nag-resign yan. Nag-resign sa pwesto niya kasi ang dahilan niya ay hindi siya makakaikot para mangampanya. Matagal na yan ha, last year pa yan. Ano pa ngayon? Napapalapit ang eleksyon. Nagigets nyo ka-coffee? So posibleng gusto ni Chis Escudero, hindi pa siya re-electionist eh. Pero ayaw ng mga senador niya. Ang problema dyan, kailangan niya magdesisyon. Di ba? Senate President siya eh. Again, tulad ng sinasabi ko, may chance siya na maging Vice Presidente. Malaking opportunity yan. Pangalawa, Senate President siya. Imagine mo historical itong sitwasyon na to. Ngayon lang mangyayari yan na ang Vice Presidente ay i-impeach isang babae. At under his leadership, kung ma-convict pa si Sara Duterte sa impeachment na to, naku, napakamakasaysayan ito. Papabor yan kay Escudero. Kung meron siya pangarap maging presidente in the future, papabor sa kanya yan. Malaking bagay sa kanya yan. Kaya I don't see any reason na si Chis Escudero ang humahad lang dyan, kundi ang mga senador under his turf ang humahad lang dyan. The Senate is expected, The Senate is expected to start the impeachment trial proceedings when it resumes from the break on June 2 hanggang June 30 sila dyan ka-coffee. A matter of 1 month na lang ka-coffee o 3 weeks na lang yan. Medyo mahirap-hirap yan. Siyempre, yung rules pa lang, pag-uusapan na yan. Kailangan ng political will dyan eh. Agad-agad. Kasi kung hindi, hindi yan uusad eh. The articles of impeachment were transmitted to the Senate on the last session day of Wednesday, February 5. But the senators failed to tackle it in plenary, putting the status of the impeachment in limbo for over 3 months. Correct. Isa pa to, si Joel Villanueva. Pikon na pikon talaga ako dun sa ginawa ni Joel Villanueva. Kasi, alam mo yun, sorry sa mga fans ni Joel Villanueva, noon binoto ko po yan eh. Dahil sa tatay niya eh. Ang nangyari, alam nyo naman, ang Senado, kayang mag-extend yan. Kahit hanggang gabi, kahit budget hearing eh. Nagmo-monitor tayo ng budget hearing, inaabot sila ng umaga. Kaya nila yan eh. Pero, nung pinasa na yung impeachment, articles of impeachment na yan, maaga pa eh. Hapon pa lang yan eh. And sa umaga pa lang ka-coffee, nasa balita na yan. In-announce na yan na ni-notify ang Senado na ipapasa na, itatransmit na itong articles of impeachment mula sa House of Representatives. Sa madaling sabi, alam na ng Senado na may parating. Confirmed yan. Kung hindi yan confirmed, pwede naman tumawag. O, Secretary General Reginald Velasco, may narinig kaming balita na magtatransmit daw kayo ng articles of impeachment tonight. Kasi yun yung time eh. Tonight daw eh, gabi. Sasagot naman yan. Alam naman magtago yan. Eh di kung gusto talaga ng Senado, ipinila na nila yan sa plenary nila. Ipinila na yan sa agenda. O kahit sana sa other matters. Diba? Sa session nila. O lagyan doon other matters. Itong si Joel Villanueva, sinamantala yung pagkakataon. I move na i-terminate na raw po yung session. Agad-agad sir, hapon pa lang, may pagkatamad din ito ka-coffee. Minsan yan, magdamag kayo dyan eh. Tapos dahil itong impeachment eh, para hindi nang mapag-usapan eh. Ang conclusion ko dyan, marami pa rin kasi dyan, mga supporters ni Sara, nandiyan dyan sa Senado. Kaya nangyayari yan. How do we address this? Yung iluklok natin mga senador, yung sa tingin natin, magdidesisyon based on merit. Not necessarily saying na magdidesisyon pabor sa conviction ni Sara Duterte. Kasi unfair naman yan. Kasi kung ikaw ay senador, tatayo kang judge dyan eh. Kung mahusay kang judge, ang decision mo ay based sa merit. Diba? Matibay-tibay ba yung ebidensya? May sapat bang ebidensya? O baka gawa-gawa lang yan? Kasi kung gawa-gawa lang yan, huwag mong paniwalaan yan. So ang call to action, ito call to action na to ka-coffee. Yung iboboto ninyo senador, yung matino.
yung magdidesisyon na titingnan yung mga argumento, kasi sila eventually magiging judge dyan sa impeachment trial na yan titingnan yung mga ebidensya na ipipresenta. Kasi ako, very confident ako sa ebidensya na nahalungkat ng Quadcom. Ang titibay niyan, ka-coffee. Yan pa lang Manood ka ng mga documentaries. Ang isang araw nanonood ako ng news ni Maki Pulido dyan about sa impeachment ni Sara. Napakatibay. Ito yung mga articles of impeachment. 7 yan, di ba? Ang titibay, may mga ebidensya. Doon pa lang sa documentary na yon o sa special report na yan ng GMA, masasabi mo na talaga na nagkamali talaga si Sara dyan at dapat siyang ma-impeach. Kung ganyan lang ang pagtingin na magiging senador dyan, makukonvict yan si Sara Duterte. Kaya ang call to action, tingnan ninyo yung iboboto ninyo. I-judge na ba itong impeachment base sa merit ng kaso o i-judge niya ito papabor kay Sara without looking at the argument, without looking at the pieces of evidence? Tingnan ninyo. Kung si Bato yan, malamang sa malamang yan, kahit sabihin ni Bato na magiging neutral siya, hindi yan magiging neutral. Ang desisyon niyan, ipabor sa mga Duterte dahil malaki ang utang na loob niyan sa tatay. O tingnan ninyo, yung iboboto ninyo, make sure magiging patas at para ma-convict ang dapat ma-convict. Sabi nila, ka-coffee, iyak ka pag hindi na-convict si Sara Duterte. Then be it. At least ginawa ng Senado kung ano yung dapat nilang gawin. Ginawa ng HOR, tapos na sila sa trabaho nila dyan, nag-file ang impeachment dahil yan ang utos ng konstitusyon. Ano magagawa natin dyan? Kung hindi siya na-convict dyan, we have to respect ang desisyon ng Senado kung hindi mako-convict si Sara. Tanggapin natin ang katotohanan. Baka may nagkulang, di ba? Pero kailangan natin sundin ang ating saligang batas. Kaya si Amy Marcos, hindi ako sumasang-ayon doon sa sinasabi ni Amy Marcos na ayaw niya ng impeachment Protection nga yung impeachment na yan Hindi niya siguro nagigets lang. Anyway, sige, ka-coffee, baka may gusto kayo sabihin, opinion, reaction, lagay nyo dyan sa comment section. For sure, maganda yung mas marami nagbibigay ng opinion Kasi may iba rin kayo mga opinion, iba rin sa opinion ko, no? Para magiging check and balance, magkaroon tayo ng check and balance. O sige, ka-coffee, i-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section na meron sa Facebook. Please like and follow, nandiyan po sa taas, mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. And please also hit the notification icon para kayo po i-updated na rin sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.